Magandang umaga sa lahat ng mga manunood at tagapakinig. Una sa lahat, nais kong batiin ng isang magandang umaga ang ating pinagalang na guro, si Doc Abilina Oclinaria. Magandang umaga po, Doc. At syempre, ang aking mga kamag-aral. Isang mainit na pagbati rin ng magandang umaga sa inyong lahat. Ako po pala si Ronel E. Alianza at narito ako sa inyong harapan upang ibahagi ang isang paglalahad na pinamagatang TESDA Abot Kaya. Una sa lahat, alamin muna natin kung ano ang TESDA. Ang TESDA o Technical Education and Skills Development Authority ay isang ahensya ng pamahalaan na naglalayong magbigay ng technical, vocational na edukasyon at nagsasanay sa iba't ibang larangan. So nag-aalok ito ng mga dekalidad na programa at serbisyo at nagbibigay ng mga sertifikasyon sa kasanayan na lubhang mahalaga sa pag-unlad ng bawat individual dito sa ating bansa. Sa kabilang banda, ang ibang ahensya ng gobyerno ay may layuning paunlarin ang kalidad ng edukasyon sa kolehiyo at universidad. Tiniyak nito na ang mga programa at kurso na mas mataas sa edukasyon ay tutugon o tumutugon sa pangangailangan ng industriya at sa lipunan. Napakalaki ng kontribusyon ng dalawang ahensyang ito sa paghubog ng edukasyon dito sa Pilipinas. Ang una, ang TESDA. Ang TESDA ay ang pagpapaunlad ng technical, vocational na edukasyon, paglikha ng mga trabaho para sa mamamayan, at pagpapalakas ng workforce dito sa Pilipinas. Ang pangalawa naman, ang ibang ahensya ng gobyerno. Ang ibang ahensya ng gobyerno ay nagpapaunlad ng mataas o ng mas mataas na edukasyon. So, ang paglikha ng mga professional at ang pagpapalakas ng research and development. Ating pagtuunan ng pansin ang programang TESDA Abot Kaya. Isa itong mahalagang inisyatibo na naging daan upang matulungan ang maraming Pilipino, lalo na ang mga hindi kayang mag-aral sa kolehiyo, na makakuha ng skills, training at sertifikasyon. Dahil sa TESDA, nagkaroon ng oportunidad ang maraming mga Pilipino na magkahanap ng trabaho. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Layunin ng TESDA na mapaunlad ang kakayahan at kaalaman ng mga manggagawang Pilipino upang sila ay magkaroon ng mas maayos na kabuhayan at makapag-ambag sa pagunlad ng ekonomiya ng ating bansa. Isang konkretong halimbawa nito ay ang aking kapatid na nagtapos sa kursong may kaugnayan sa maritime industry na handog ng TESDA. So sa pamamagitan ng TESDA, puspusan ang pagsasanay sa kasanayan para maging handa siya sa mga hamon ng tunay na mundo ng trabaho at ekonomiya. Matapos lamang ang 6 na buwang pagsasanay o training, matagumpayan niyang natapos ang kurso at ngayon ay nagtatrabaho na sa isang inter-island na barko. Malinaw na sa tulong ng TESDA, mabilis niyang naabot ang kanyang pangarap at nakapagsimula agad ng profesional na karera. Kung kayo ang tatanungin, naging epektibo ba ang layunin ng TESDA para sa mamamayan? Marahil ay iba-iba ang inyong mga sagot. Subalit para sa akin, ang TESDA at ahensya ng gobyerno ay dalawang makapangyarihang instrumento ng gobyerno na parehong naglalayong magbigay ng magandang kinabukasan sa bawat Pilipino. Ang mga ito ay nagbibigay ng pag-asa, oportunidad at pag-unlad lalo na sa mga kapatid nating mahihirap na hindi pinalad makapasok sa mga prestihiyosong paaralan.
Marahil ay sa simpleng paglalahad ko ng TESDA at ang ahensya ng gobyerno ay naliwanagan kayo kung ano ang gusto ng ating gobyerno. So kahit sa anumang ahensya kayo pumunta, ay paraan ito ng gobyerno para makatulong sa ating mamamayang Pilipino. Maraming salamat po. At naway magsilbing inspirasyon sa ating lahat ang adhikain ng TESDA at ang ahensya ng gobyerno. Mabuhay ang edukasyon at mabuhay ang bawat Pilipino. Yun lamang po at maraming salamat.